Nakita na ba yung exam? Yes po. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, sige. Sino kaya ang gusto mag-volunteer? Sige, Mark Loren, basahin mo nga muna yung ating tanong. Paka-explain na rin. A 4 kilogram mass is attached to a spring of stiffness 400 Newton per meter and a viscous damper of coefficient 16 Newton second per meter as shown. If the mass is displayed 0.5 meters from its equilibrium position and released from rest, determine the position of the mass after it has oscillated through 3 cycles from the point of release. Evaluate the ratio of the magnitude of the displacement to the initial displacement at this instant. Okay. So, meron tayo ditong ilang problem solving. Parang 3 yata. Or 2. Maikli lang to. Then yung remaining time, pahinga na kayo. Ano? So, yung ating last topic, di ba? Last meeting, hindi tayo nakapag-problem solving. Pero nagkameron tayong derivation. Tama po ba, engineers? Nag-drive po ba tayo last time? Opo, sir. Yes, Ano po, po yung ating dinerive? About saan? Ang ating notes. Kasi sipag mag-notes, hindi gamitin. Anong dinerive natin last time? Engineers. Logarithmic decrement po. Okay, siya. Pagka hindi nyo alam yan, wala kayong sasagot sa quiz, ha? Okay. Sabi dito, a 4 kilogram mass is attached to a spring of stiffness 400 Newton per meter. Ano po? So, therefore, yung ating K, late siya dyan sa 400 Newton meter, yung ating K. Pag sinabi natin K, anong ibig sabihin ng K? Engineers? Bakit ko lang sumasagot? Anyone? Sige po. Sir, medyo mahina po yung ano niyo pa. Ano pong tanong po ulit, sir? May fault. Okay. Again, a 4 kilogram mass is attached to a spring of a stiffness 400 Newton per meter. So, pag sinabi natin kaya ano nga po ulit yun? Yung ating Spring stiffness. Okay, very good. Spring constant. Loud and clear po ba, engineers? Yes po, sir. Okay. And then, sabi dito, we have a viscous damper of coefficient 16 Newton second per meter as shown. So, nakikita natin yung ating damper. Meron tayong damper. Ano yan is viscous damper. And tingnan natin, 16 Newton second per meter. So, tingnan po yung unit na ginamit. Newton second per meter. If the mass is displaced 0.5 meters from its at equilibrium position, let's say yung ating mass daw ay nag-extend or nagkameron ng displace. Ano po ba yung displace or displacement? Paano natin siya dinidenote? X po, sir. Okay, very good. X. And sabi dito, at equilibrium. Therefore, X. Ano po, yung X natin, sa 0 time, kasi equilibrium, wala pang movement, wala pang oscillation. So, therefore, yung ating position is 0.5 meter. Yung ating X or yung ating displacement. And release from the rest. So, kung at equilibrium ito, ano yung ating velocity? Engineers. Pag yung ating object is. Okay, very good. So, 0. Yung velocity natin is 0 kapag at equilibrium position. And then, ang hinahanap is
Yan, determine the position of the mass after it's oscillated through 3 cycle. Ano ba itong 3 cycle na ito? Ibig sabihin, pagka meron ng force or paghila natin, inaantok na si Jumel. Oh. Yan. Pagkahila natin, meron daw 3 cycle. So, ilang pabalik-balik yon? 3 beses. Ano po? Naintindihan. From the point of release. And sabi, evaluate the ratio of magnitude and the displacement to the final displacement at this instant. So, ano ba yung pinagkaiba ni magnitude tsaka ni displacement? So, parehas lang po sila, yung ating magnitude of the displacement. And ang ating kukunin is yung ratio. Pag sinabi ba nating ratio, engineers? Pag sinabi nating ratio, anong operation po yun? Yung kadalasang ginagamit natin. Sige, Jumel. Division po. Okay, very good. So, therefore, kung initial to is x of 0. Kasi initial. Kasi no time pa. Wala pa time. And then, aalamin natin yung kanilang ratio, after 3 cycle. Naintindihan? So, therefore, 3 cycles. So, sige. Banatan na natin yan. So, for our given, sulat lahat ha. Hindi ko sasabihin, nakasama to sa quiz. Meron tayong mass. Yung mass ng ating block is 4 kilogram. Yung ating K is 400 Newton meter. And ano itong C nating tinatawag, engineers? Kung naalala dun sa ating last meeting. Ano po yung C? Ano pa? Engineers? Coefficient of viscous damping po. Okay. Baka nakakalimutan natin ng mga kaklase natin. Coefficients of viscous damping. Pag CC, ano po ang tawag? Critical damping coefficient po. Okay, very good. Gian. So, ito yung sinasabi ko kanina. Na yung displacement daw natin at time 0, sabihin, at equilibrium position pala, is 0.5 meter. Therefore, yung ating velocity, kung time natin is 0, will be equal to 0 rin. Naintindihan? So, yun yung interpretation dito. Displace 0.5 meter from its equilibrium position. Naintindihan? Next. Ngayon, ang hinahanap, pakibasa, evaluate the ratio of magnitude. So, therefore, kailangan natin is yung ratio. Nung initial, initial displacement. So, therefore, x sub 0. And yung ating x or yung ating displacement under nung 3 cycle. Naintindihan? 3 pabalik-balik ba yan? Engineers? Kaya kung makikita nyo dito, x sub t. Ibig sabihin, x sub t. X of t. So, therefore, kapag 3 cycles yan, x sub 3. X of t. Naintindihan? So, again, balikan natin yung formula for omega n. So, ang ating formula for omega n is square root of k over m. And then, pwede na tayong mag-substitute kasi meron man tayong value ni mass. Meron din tayong spring constant, which is 400 Newton meter. So, easy substitute lang. Mass, 4 kilogram. Then, our K, 400 Newton meter. Para makapag-cancel tayo, yung ating Newton, i-convert natin to kilogram meter per second squared. So, equal lang sila. Ano po? Naintindihan? And then, wait lang ha. Masa na? Okay. So,
So, engineers, tingnan po, omega n. So, ito lang kasimple, kaya ako mabagal mag-discuss para yung iba ay makasunod. So, bakit nga po kailangan i-convert yung Newton into kilogram meter per second? Equals lang po sila. Kaya 1:1. Naintindihan? So, kailangan natin i-convert para makapag-cancel tayo ng kilogram. Naintindihan? Ay makapag-cancel tayo ng meter. Kilogram, cancel. Newton, cancel. Meter, cancel. Ang matitira dyan is S squared. 1 over S squared. So, dahil may square root, S na lang yung matitira. Para dun sa hindi pa alam itong pag-unit analysis. And of course, omega n, So, therefore, rad per second. Kasi sa rad naman is equals din to 1. Ano nga po ulit pag sinabing omega n, engineers? Natural circular frequency po. Bakit si Puwa na naman ang sumasagot? Napakarami ninyo. So, sulat eh. So, yun ang unang gagawin. Omega n. And then, kung maalala nyo yung last discussion, ano po ang formula for CC or critical coefficient? Okay, sige po. Sino yun? Karandang po. Sige, Karandang. 2M omega n po. For Sige nga po. Okay, CC. Tama rin po ba sa iba yung notes ninyo nung nakaraan? Pakitingin nga po. Patibog. Opo, sir. Di mo naman tiningnan. Okay. So therefore, kung yung ating CC is equal to 2M omega n, so pwede na nating makuha si CC kasi meron tayong omega n. So substitute lang natin si M for kilogram and then yung nakuha natin na omega n in terms of rad per second. Simply, magkakameron tayo ng kilogram per second. So, i-disregard na natin yung rad kasi equals din naman sa 1. And sabi, si 80 kilogram per second is equals din to 80 Newton second per meter. Paano po nangyari yan? So, di ba si Newton, so tingnan natin, di ba si Newton is equals to dito, kilogram meter per second square. I-cancel natin ang matitira ay 1 seconds. Naintindihan? Seconds. Yung nasa ilalim, seconds na lang matitira dyan. And then yung ating M, parehas nasa numerator yan. Dito, nasa denominator, pero yung ating mass is nasa numerator. So, cancel M, kasi may over 1 yan. Imaginary, over 1. So, cancel. Ang matitira na lang ay kilogram per second. So, kaya ito na lang ang natira. Kaya sabi, si kilogram per second daw ay equal dito kay Newton per second. Kasi pagka kinuha natin yung another unit for Newton is ito. Naintindihan? Yes po, Naintindihan sir. po ba? Okay. Sige, tanong muna. Tanong. Huwag mahiya. Huwag mahiya sa mga kaklase. Magtanong. So, tatanda na ang kilogram per second is equals din dito. And ito yung ginagamit for C and CC. Okay, next. And then, ayan, meron tayong 16 Newton second per meter. Saan galing ito? Itong C. Engineers. Anyone? Given po. Gian? Given po, sir. Okay, very good. Given po yan. And itong ating CC is nakuha natin gamit yung omega n. Ngayon, pwede tayong magkameron ng comparison or relationship. So, ibig sabihin, mas malaki daw si CC kay C. So, therefore, ito po ay considered as light damping. And ano nga po yung ginagamit nating
formula kapag light damping? Sige nga po, pakidukot ng notes. Pag light damping, ano po yung mga parameters na kinukuha? Tatlo yun. Sige po. Sige, Mark, Lauren, para naman alam na alam mo rin. Kung kayo nagsulat last time. Pag light damping, ano Yung po yung x equals e raised to negative c over 2m times t times the quantity c1 sin w dt plus c2 cosine w omega dt. Okay, very good. Ano pa? Ano pa yung kailangan nating mga formula? Kapag light damping. Yung pong sa lambda y, Okay, lambda. At saka, yung Omega D po. okay, omega d. Very good. Check na natin kung tama yung inyong pinagsasabi. Nakalagay naman yan dito. Yan, lambda. So, kapag light damping or under damp, ibig sabihin unequal or complex roots yung ating makukuha. So, pwede natin gamitin ito. Itong formula na to. And then, yung ating lambda is of course ito. Yan, pwede natin gamitin. And naalala nyo ba last time? Sa pagkuha, yung sa calculator, anong mode nga po yan? Pag imaginary. Yung pwede natin makuha. Mode 5. Code 5-1 po. Mode 5-1 ba? Okay. So, kayo na lang. Depende sa inyo kung anong gamit yung calculator. And of course, pag ating omega d, ano pong ibig sabihin ng omega d? Bakit hindi ano yung ibang nakasit in? Omega d natin. Tiisin nyo na. Ito yung ilang problem lang. So, yung omega d natin is, tatimesen mo lang siya ng, yung omega n natin is, times square root of 1 minus yung ratio ng c at cc na naka-squared. And yung ating t, which is our period, 2 pi over omega d. And yung ating omega d is, ano yung ibig sabihin ng omega t? Buwa. Damp circular frequency po. Okay, very good. So, yan. So, dahil kay light damping, so, pwede natin guminit nitong mga formula na yan. And, unahin natin si omega d. Ano po? So, si omega d is equals to omega n times the square root of 1 minus c over cc squared natin. And alam natin na yung omega n na nakuha natin gamit yung formula na square root of k over m. Ang result niya is 10 rad per second times the quantity of square root of 1 minus yung ating c, which is 16, and 80 na cc. Naintindihan? So, easy substitution lang yan. And therefore, natin omega d is equals to 9.7980 rad per second. Makikicheck po kung tama yung ating computation. Sige, tanong habang nagko-compute kung hindi naintindihan. Sir, tama po. Okay. Tama. How about others? Tama po, sir. Mag-notes ha. I-notes ang exam. Mag-notes ang exam ha. Baka naman may pagsasend nyo pa kung kani-kanino ha. Engineers. Baka kumalat. Okay. So, again, at time 0, therefore, x of 0 is equals to 0.5 meter. Again, ang ating velocity will be equal to 0. And gamitin natin yung formula kanina. Kasi alam na natin yung ating omega d. So, ito naman yung ating kunin. Yung ating x or yung ating displacement. Ano po? So, paano natin gagawin yon?
yung ating time will be equal to 0. Therefore, substitute natin ng 0. 0 dito. And then 0 din dito. Ano? So, equate natin. 0.5 is equals to. Ano po ang sagot dito? Sa equation na to. Pag naka-exponent natin is 0, equals po siya saan? 1 po. Again. So, 1. So, therefore, magiging 1 na to. 1. Sulat nyo 1. And yung ating sine 0, ano ba yung ating, kasi magiging 0 to. 0 times omega d. 0 times omega d will be 0. Therefore, sine 0 times C1, ano magiging sagot? 0 na. 0 po. Ano po? And then yung ating cosine omega d times 0, ano magiging sagot? Cosine 0 will be equal to 1. Kaya magiging C2 times 1. Sige, raise ang hand kung nagets. Taas agad ang kamay ha pag ako hindi loud and clear. Ang daming hindi nakagets. 20, 35, 39, 40. Hindi nakagets. Huwag mahiya. Mag-raise ng hand para pare-pares tayo makapasa. Sino po hindi nakagets? Hindi nakagets ha. Ulit. Hindi nakagets. But huwag mahiya. Sige, mag-raise ng hand. Okay. 12, 11, 13, okay. 13 na. Sige. Tingnan, engineers. Ang gagawin natin is ito yung formula ng X. Ano? Yung time natin, papalitan natin ng 0. 0, 0, 0. Nagigets ba? Para sa mga tumasang kamay. Ano? And pag na-substitute natin yung 0 na yan, ano? Iyan po ang kalalabasan niyan. Bakit 0? Kasi wala pa pong oscillation na nangyayari. Kaya yung ating velocity is 0. Therefore, yung time na ilalagay natin is 0. Ano po? 0. And then, ang ating x sub 0 is 0.5 meter. So, ilagay natin 0.5 meter. Loud and clear po ba? Sige, Marl Christian. Christian. Papindot lang po, sir. Okay. Sige, balik tayo. X sub 0 will be equal to 0.5. Ano? 0.5. Ilagay natin 0.5. And kung mapapansin nyo, itong equation na to, ano? Will be equal to wala akong otra ngayon. Ito kasi ay, tingnan natin. Yan. Di ba? Times natin to. Easy. Negative C over 2M times 0. Engineers. Ano magiging sagot? 0. E raised to 0 is equals to 1. So, hindi natin susulat. 1 na. 1. Ano? And then, yung ating sine 0, kasi omega t times 0 is 0. Then, sine 0 is 0. Then, copy. C1. Therefore, C1. Or i-cancel na natin. Huwag na natin gamitin yung C1 times 0. Next, C2. Cosine omega d times 0. 0 ulit. Cosine 0 is, engineers, cosine 0. Back to basic. 1 po. 1 po. 1. Therefore, 1. Copy C2. So, matitira is C2 is equals to 0.5. Again na, doon sa mga hindi nakasunod, okay lang yan. Tataas ang kamay pag hindi maintindihan. Okay na ba? Para doon sa mga tumaas ang kamay. So, pasensya doon sa mga nakagats agad. Kailangan nating hintayin yung iba. Kasi exam po ito. Ay, nasabi ko. Aaralin na to ni Pua. Okay. May tanong. Kayang isulat sa exam. Kaya po, sir. Ayan. Masaya si John Ray. Katibog. Exam na ang inaaral.
Sinabi, ano? Easy. Pag hindi nyo pa inintindi to. Next. Balik tayo doon sa formula kanina. X is equals to this formula. Ano? Ano ang gagawin natin? Kunin natin yung first derivative, engineers. First derivative of, walang ma-overwhelm dyan, ha? Sige, sino makakapag-explain sa akin kung anong ginawa dito? Anyone? So, wala. So, naalala nyo ba yung sa chain rule? Ano po? UDV plus UDV plus VDU. Diba? Let's say itong anong ito is U. And ito yung ating V. So, UDV plus VDU. So, first derivative. U. UDV. U, copy yung U. And then, derivative daw ni V. So, ito yung ang derivative ni V. Ano? Ito yung pinaka-B natin. So, derivative nito. Plus, V. So, i-copy natin, V. Ito yung B natin, V. Yan, V. And then, yung derivative ni U. Ano? Chain rule nga ba yun? Di ba? Yes po, sir. Paano ba tayo nagdi-derivative kapag ka E? Ano? So, copy first yung original. And then, i-times natin sa exponent. Pero hindi nakasama yung kanyang variable. Naintindihan? Taas ang kamay na hindi nakagets. Taas ang kamay. So, again, una, copy. Ano? Copy. So, copy natin dito. Ay, sala pala yung aking mouse. Ulit. I-copy natin to. Dito. Then, kunin natin yung derivative nung nasa parenthesis. So, yan po yung derivative niyan. Kaya nyo yan. Since day 1, ginagamit na natin yan. Then, copy naman yung second term. And then, kunin naman natin yung derivative nito. Ang derivative niyan is kukunin natin yung first term, yung ating first term. Ilalagay rin natin dito. And then, itatimes natin siya doon sa kanyang exponent na walang variable t. Naintindihan. Nagets kung paano to nagkameron ng execution yung ating first derivative. Kaya ilagay sa exam. Baka makakalimutan, ha? Nasa chat sa akin, Sir, sorry po, nakakalimutan ko po yung exam. Utoy, anong magagawa ko sa kinalimutan mo? Yan na nga. Next. Anong kasunod natin gagawin? Engineers, wala pong mahirap dyan. Lahat ng T, palitan mo ng 0. 0, 0, T, 0. Yan. 0. Palitan natin lahat ng T ng 0. Naintindihan? Sige, sulat mo na, sulat. Palitan mo. Gawin nyo yun sa exam, ha? Ay, sir, bakit hindi mo ipapasa yung mga batang? Kaya tita nyo naman ang sagot, oh. Napakahaba ng solution. Pag may nagreklamo, bakit pa sa lahat? Ang iyong handle. Aba, sir, kita nyo, ang gagaling mag-solve, oh. Hindi nyo makakayang isolve yan. Ano nga, Mark Lauren? Sabi, bakit may nakapasa ang first take? Castillo. Aba, sir, kita nyo naman. Napakagaling mag-derive. Sa quiz, nag-derive. Hindi ko sasabihin, nakasama rin sa quiz, ha? Hindi ko sasabihin, nakasama to sa quiz. Okay na. Walang mahirap dyan. Inulit lang yung 0, yung T, pinalitan ng 0. Then execute. Execute natin.
compute natin. Ayan, yan na ang natira. Again, pag sabi ko, paghaba ng solution, pagdami ng cancellation. Ano po? Again, ano matitira dito? Engineers, ano matitira dito? 1 po, sir. 1 po. 1. So, huwag natin sulat yan. 1 na lang yan eh. Ano matitira dito? Ang matitira is omega d C1. Kasi yung cosine 0 natin is 1. So, isulat natin yan. Then, may sine 0 tayo. 0 times C2 times omega d, 0. Huwag na natin isulat. Same with here. Dito. Same dito. Sine 0. Huwag na natin isulat yan. 0 na yan. Then, C2. C2 times cosine 0, which is 1. Therefore, C2. I-times natin. C2 times 1, 1 ba ito? 1 po. C2 times 1, so 1. C2 pa rin. Then C2 times negative C over 2M. Mahaba, ano? Biglang umikli. Engineers. Ganyan lang kasimple, ha? Diba yung ating x prime or first derivative is equals to the velocity. Ano? So, 0 pa lang yung time natin dyan, ha? Next. Bakit ba natin kailangan kunin yan? Itong equation na to. Kasi, engineers, kukunin po natin yung C1. Ano? Kasi kanina, may C2 na tayo. Eh, kailangan natin ng C1. Katulad ng ginagawa natin sa free vibration, ano, kinukuha natin yung C1 and C2. Kasi nagkakameron tayo ng differential equation. Ano po? So again, meron tayong omega d. Ano yung omega d natin kanina? Check na natin yung ating omega d. 9.79. 9.79. Ano yung C1 natin? Wala. Inihahanap natin. Yung ating velocity, 0 yan ha. Inequate natin sa velocity, which is 0. Times, ano yung ating C? 16 po. Given po yan kanina. 16. Over 2 times yung ating mass. Given din po yan. Times yung ating C2. Ano po yung C2 natin ginamit? 0.5 meter. Ano po? And then, pwede na tayo mag-shift solve dyan. Ano? Shift solve na. Huwag nang pahirapan ng sarili. Sige nga po, sabay-sabay shift. Pindutin shift. Okay, napindot na ang shift, engineers. Sige po, pag na-type na to, i-type muna. Huwag mo nga una ha, sabay-sumabay. Taas ang kamay pag na-type na. Para sobrang bilis. Para hindi sobrang tagal. Ano? Okay, na-type na. I-type, tapos pag na-type na, pindutin yung shift. Tumaas ang kamay. Para lang po yung kung sino nag-execute. Shift lang muna pipindutin ha. Okay na. Tingnan po kung same nang lalabas pag pinindot yung easy. Same po ba ang lumabas? Ano nangyari? Same lang po. Same lang? Round off po. Bakit naman tinatawa Villa Delgado? Namatay sa Rangalkio. Namatay ba yung iya? Eh, sinip easy mo eh. Hindi na ditang na-prank. Ibig sabihin si Puwa hindi nakikisabay sa atin, no? Sige, same lang po na nakuha. So, makuha natin yung C1 dyan. Okay na. So, sige, meron na tayong C2, meron na tayong C1. So, proceed tayo dun sa ating formula ng displacement kanina. Kapag ka light damping or underdamp. Gamitin uli natin yung formula. Diyan lang tayo iikot. Okay. Ano?
Yan, balik tayo sa ating formula. Meron na tayong C1 and C2. Yan, pwede na tayong mag-execute ng buo. So, mag-execute tayo kanina ng buo na. Sir, Sige, sir, bale po ang unit din po niya ay meters din po. Tama pag po ba? C1, C2 po ay wala po muna. Meters pag X. Ano po? Wala, ano gumana? Unitless muna kapag ka C1, C2. Huwag na natin pahirapan ang ating sarili. So, sige. Yung C1 nating nakuha, substitute lang natin. Lahat ng values dito, isa-substitute na natin para makuha natin yung ating X or yung ating displacement. Sige, substitute natin. Ano yung ating X kanina? Ayan. So, kulang pa pala tayo dito ng period or time. Hindi pa tayo makakapag-execute. So, paano natin makukuha na si time? Simply, i-divide lang natin yung 2 pi sa omega d and makukuha natin yung time na 0.6413 seconds. And then, saka natin i-substitute dito sa formula. And sige daw po kung ano ang magiging final answer. Engineers, cooperate kayo ha. Kahit informal yung ating klase. Kasi dito kayo mas matututo kapag kayo ay nakikipag-participate. Sige, Gilles, anong sagot sa X natin na hinahanap? Engineer Ram, Gilles, anong sagot sa X? Wait po, sir. Sige, tawag tayo ng iba. Again ha, kompleto na. May time na tayo which is 0.6413. Meron na tayong C1. Meron tayong C2. Meron tayong C, which is given. May mas tayo ng 4. Pindutin ulit, shift, tapos AC. Sige daw, shift, AC. Napapatawa naman si Jan. Paulit-ulitin nyo lang yan. May sagot na kayo sa exam. Okay, anong sagot po ng X natin ng ating displacement? Pero engineers, ito ay second, ang sabi is 3 cycle yung ginamit kanina. 3 cycle, kung maalala nyo. So, sige, kunin mo na anong value ng X. Ba't walang pumipindot? Sige, check natin kung 0.1409 meter yan. About sa others, yung iba po dyan, same lang po. Sige, tanong po dito sa chat box kung anong nakuha ninyo. Wag lang copy-paste ha. Kayo rin, wala nang sasagot sa finals. Okay na po. Anong nakuha nyong X? Same lang? Okay. 2 pa lang, 3. Sinulat lahat ni Alamag, lahat ng decimal. Very good yan. Engineers, tinasan ko yung inyong yung inyong PSET. Kasi deserve nyo naman makuha yung 35 points. Sige, pare-parehas. Check natin. So, ano nakuha natin ay 4x. So, kailangan nating i-consider yung 3t. Sabi ko sa inyo kanina, yung 3 cycle, itatimes nyo pa sa 3. So, sige. Anong sagot? Yung t nyo, hindi lang ito yung gagamitin. Yung ating period. Itatimes natin kasi 3 cycle. Ano po magiging sagot?
Yung time na gagamitin, naka times 3 po yan. Kasi 3 cycle. Ano? And kailan nga po natin masasabi na nakabuo tayo ng isang cycle? Engineers, from crest to rest or trap to trap. Ano? Naintindihan? Okay, check na natin. Parang nalook-spam na agad ito ni Ram, ah. Yung iba po kaya? Sige. So, makukuha natin is 0.107. Okay. Huwag banat ng banat, ano. Sinabi ko na kanina, i-times 3 ninyo. Okay, and kung i-convert natin sa millimeter, i-divide lang natin sa 1,000. Ano po? And para makuha natin, again, yung anong hinahanap, engineers, ang hinahanap po is yung ating X at 3 cycles. Ano pag sinabi at 3 seconds? Ano? So, automatic, meron na tayong time na 3 seconds, hindi na tayo magsi-zero. Ano po? And let's say, ang tinatanong kasi dito is yung ratio. Ano? Ano daw yung ratio? Meron na tayong x of 0, which is yung ating initial displacement, which is 0.5. So, yung nakuha nating x, simply, yung x natin nakuha, i-divide lang natin sa 0.5. And automatic, yun na yung ating ratio. Kaya tinanong ko kanina sa inyo, pag sinabing ratio, yung operation na ginagamit is just simply division. Ano po? And kinonsider naman natin yung 3 cycle. Ano? Kasi ang isang cycle daw is equivalent to, yun yung sinagot yung time kanina. Ano? Yung sa period natin. So, times 3, dahil 3 pabalik-balik. Ano po? Or 3 cycles. Intindihan? So, check natin kung same lang tayo ng makukuha. Nasolve nyo na to dati kay Sir Barreto. Resolve lang ulit natin. Ano? Yan. Lang yung ratio. Pero pag tinanong, displacement, after 3 cycle, ito lang ang sagot. Pero dahil ito sa problem, ratio yung hinahanap. Ano? Pero titingnan nyo, engineers, ha, kung sino yung magiging numerator at denominator. Ano? Kahit po sa board exam, nangyayari po yan. Kinuha nyo yung ratio, pero hindi nyo alam kung ano yung nasa ibaba. Nasa numerator or denominator. Nagkabaliktad. Ay parehas nasa pamimilian yung sagot. Kapag numerator or denominator nagkabaliktad, parehas lang ang nasa pamimilian. Kaya, make sure din ano. So, evaluate the ratio of magnitude of the displacement to the initial. So, therefore, yung ating denominator is, yung ating initial yung nasa ating denominator. Naintindihan po ba? So, sige, screenshot nyo to. Huwag nyo. Screenshot. Para pwede nyong aralin. And tingnan din natin, ha, paano kapag equals yung ating C at saka CC? Paano equals? Paano magiging atake natin? Paano naman kapag greater than yung ating C? So kasi in this case, kasi engineers, sa case natin, less than yung C. Ano? Paano pag greater than? Anong naka-adjust sa inyong notes? Ano pag equals yung ating C? Nangyayari po yan. So sige, next screenshot natin.
Okay na. Sino yung multo sa likod mo? John Cyril. Sino yan? Si Alamag po. Kayo ha, sobrang sweet nyo ha. Screenshot May mo. tinanong pa po, sir. Sige, dito yung tanong sa akin. Okay na ba? Pag nailipat nyo yan, pasa na kayo sa akin. Pag nailipat nyo sa exam yan. Pag may mali dyang formula. Or may kulang na step dyan ha, mamalian ko na. So yun naman ang consequences niyan. Pag yan hindi nyo nailagay ng step by step, wala, mamalian ko rin kayo. Naintindihan? Engineers. Pag hindi nyo nalagay ng kulang-kulang ang kompleto ang solution, mali rin. Yan ang kayo makakapasa. Yun po ang consequences. Okay. Next problem tayo. Sino pong gusto mag-volunteer? Sige, pahinga muna. Tingnan muna ang notes. Kompleto. Sige po, Delgado. Sir, tatanong ko lang po yung value ng X. Yes. Sa Jaga pong 10.6649 mm po yan. Check po natin. Value ni XI. Yan pong kinonvert po ng meter to millimeter po. So, hindi naman siya talaga kailangan na i-convert to millimeter. Ano po? Pero kung ano yung nakuha nyo, ano po bang nakuha nyo dito kanina? Okay. Make sure po, engineers, make sure na, nakalimutan ko sabihin. Make sure po na kayo ay naka-radians. Para makuha nyo eksaktong sagot. Dapat po kayo ay naka-radians pag-execute sa calculator. Kasi kung hindi nyo gagawing naka-radians yan, hindi nyo makukuha yung exact value. Naintindihan? Buti, napalala mo. Kasi may hindi nyo makasolve nga pala yan pag di naka-radians. Paano nga ulit mag-radians? Ship mode. Tama ba? Ship mode. Opo, sir. Mode. Ship mode 4 ha. Ship mode 4. Pag radians. Sige po. Aguirre. Sir, naiwan lang po. Again? Naiwan lang pong nakarate po yung... Okay. Okay na Bilyo Delgado again ha. Kasi gumamit tayo ng sine cosine. Gumamit tayo ng trigo. So therefore, naka-radians yan pag pinindot natin sa calculator. Naintindihan po ha. Sige po, makaraig. Sir, sa exam po ba magra-round off po? Or Ay, hindi ko po alam kung ito nga po ang exam. Hindi po, yung pong magra-round off po ng mga values or like dire-diretso po na i-shift star po yung mga nakuha. Depende po yan sa inyong diskarte. Kasi pagka nakita ko may konting discrepancy lang naman yan at kayo ay nasa 1, 2, 3, 4. Kahit pa mali-mali yung, hindi exact yung inyong decimal, po. At tama ang process nyo, alam kong natuto ka na. So, yun ang tinitingnan ko kasi, hindi yung mga decimal. Tinitingnan ko yung process kung paano kayo mag-solve. Po. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Kung magaling ka na mag-ship solve, much better. Pero ang kailangan ko po is, ilagay nyo na kasi masipag tong batang ito. Sinulat lahat ng decimal. Po. Kasi sa board exam naman, kailangan nyo talagang matuto kayong kung ano yung decimal na binigay ng calcu, yun talaga yung gagamitin nyo. Po. Kasi minsan, nagkakameron ng pagkakatalo nga sa decimal. So, minsan decimal ang pinagkaiba. Pare-pares ng whole number. Tapos decimal magkaiba. So, ganun po ka-critical, So, para sagutin ko yung iyong katanungan, engineer, sino nga yung nagtanong na yan? Ako po. Kung ano pa lumabas sa calculator nyo, yun ang ilagay nyo. Po?
Pero hindi ka sabihin na ito yung exam. Sige, okay na. Sino po may tanong? Tanong. Sige, yung mga hindi nakasunod kanina, ito na ang chance nyo para magtanong. Ay, taas pala dito yung hindi pa nag-evaluate. Taas ang kamay, hindi pa nag-evaluate. Taas ang kamay, hindi pa nag-evaluate. Sige po, taas. Be honest, sino? 1, 2, 3, 4. Kasama yung mga nakasit in. 4. Sino pa? Kailan po kayo mag-evaluate? Pagtapos po ng klase, sir. Sigurado? Opo, sir. Paano pag chinig ko mamaya at kulang pa? Hindi ito lalabas sa exam, ha? Deal ba yan? Deal. Pag kulang pa mamaya, hindi natin palalabasin to kahit sa quiz. Okay? Baka ibagsak mo ako, ha? Karandang. Ay siya. Gusto mo menos na tayo. Sir, hindi po. Hindi, tingnan nyo rin. Kung i-assess nyo rin yung sarili nyo, kung kayo ba natututo na kayo mag-solve, nakakautay na ba kayo, ano ba yung naging improvement nyo simula una. Kasi kailangan nyo rin i-assess yung sarili nyo. And saka kayo mag-assess. Ikaw dyan, Cyril, nakakapag-solve ka na ba? Ano bang score mo sa quiz? Villa Delgado, anong score mo sa quiz? 30 po, sir. 30, Dati nakakascore ka ba ng 30? Hindi po. 1 lang po napahiga. Please. Ito ha, aralin nyo yan. Next, problem tayo. So, sinong mabait magbabasa? Ano ba? Mabait daw. Sige daw. Katibog. A portion of an automobile suspension system consists of an elastic spring and a viscous damper, as shown. If the spring is chosen such that K over M is equals to 40 seconds raised to negative 12, determine the allowable range of the ratio C over M so that any oscillations that occur will decay by a factor of 95% within one cycle. Okay. So, dito sa ating next problem, meron daw tayong ginamit na automobile suspension system. And of course, sabi dito, consist daw po ito ng elastic spring. And meron na namang viscous damper. Kasi nga, vibration tayo ngayon. If the spring is chosen such that Km is equals to 40 second raised to negative 2, anong masasabi nyo dito sa K over M? Saan natin siya makikita? Omega N po. Sa Okay, natural very good. circular frequency. Ayun, very good. And kung makikita nyo, yung ating unit na ginamit, saan siya equals? Frequency po. I mean, di ba equal siya sa 1 over S squared? 1 over S squared. Di ba? Engineers, tama po ba? Yes po, sir. Pag nilagay natin sa denominator, magiging positive. No? So, sige, panatan na natin. Ito po pala. Determine the allowable range of the ratio. Ratio na naman. C. Sige nga, papakibasa nga po nito. Sino yung nagbasa kanina? Katibog, pakibasa. Centimeter per, ano yan? Sige po Damping rate. Akala ko yung centimeter per meter yan. Hindi po, Yan po ay
damping coefficient Okay, per very lap. good. Over the mass. Ano? So that any oscillations that occur will decay by a factor of 95% within a 1 cycle. Ano? So yung magiging oscillation natin is around 95% doon sa isang cycle. Ano? So yung mass is yung ating isang buong karga ng ating sasakyan. Yan. Then meron tayong damper, meron tayong spring. Pwedeng, di ba yung pinakita natin last discussion, yung ating spring nasa gitna. Ano, depende sa illustration. Tapos nasa gitna yung damper. Na-imagine nyo ba? Okay, sige. K over M, yan. Decay natin, 95% per cycle. Kailangan natin is C over M. Ano, coefficient of viscous damping over the mass. And for X2 is equals to 0.05 times X sub 1. So, kasi meron tayong engineers na 95%. So, assume natin na yung X sub 2 natin is equals to 100 minus 95. Ibig sabihin, yung 5% ng X sub 1, yun ay equivalent to X sub 2. Ano? And kung kukunin natin, X sub 1 over X sub 2 will be equal to 1 over 2, 0.05. Saan galing tong formula na to? Equate natin both side by or divide natin both side by X sub 2. Divide natin to X sub 2. Divide natin by X sub 2. Therefore, X sub 1 over X sub 2. Then divide natin sa 0.05. Taas ang kamay nang di nakagets dito. So, X sub 2 over X sub 2 equals to 1. So, 1 is equals to 0.05 X sub 1 over X sub 2. Ano? And then, i-divide ulit natin sa 0.05. Kaya naging 0.05 yung kanyang numerator. Ano? And then, kung maalala nyo yung X sub 1, X sub 2, ito yung ginamit natin last time nung nagkameron tayo ng meeting last week ba yun? Last week. Saan natin nakita yung X sub 1, X sub 2 natin? Doon po siya, logarithmic decrement. Ano? Ito yan. And alam natin na sa X sub 1 over X sub 2 is equals to 1 over 0.055. Or pwede natin siyang computin. 1 over 0.05. So, 0. ln ng 0. Anong sagot ng ln ng 0? ln ng 20 rather. ln 2.9957. So, dahil itong 1 over 0.055 is 20. ln ng 20, 2.9957. 32274. Tama. So, therefore, meron na tayong logarithmic decrement. And alam natin na yung ating logarithmic decrement ay merong ganitong formula. So, huwag kakalimutan na kung paano ito diniderive. Sabi, 2 pi times yung ratio ng C over CC over square root of 1 minus C over CC na naka-square. So, equate lang natin to dito. Ilipat natin dito. Kasi equals naman sila. Ano? So, yan. Lagay natin yung ating logarithmic decrement. Anong kasunod na gagawin? Pwede tayo mag-shift solve. Paano natin gagawin shift solve? Itong CC, C over CC, palitan natin ng X, alpha X, sa calq. Pindutin to, and then itong C over CC, palitan ng alpha X. Sige po, anong magiging value ni alpha X? Kaya dapat marunong kayong mag-shift solve. Anong magiging value ni alpha X? Or C over CC? 0.430371 po. Makitype po sa Jackbox para nakikita rin ng mga kaklaseng nahirapan sumunod. Engineers, hindi tayo pagalingan dito ha. Kailangan yung mahina pang mag-solve, mahila natin pataas.
ng pare-parehas may maisagot sa finals. And kung alam nyo kayo ay hindi makasabay sa ating discussion, humingi ng tulong doon sa mga nakaunawa. Piliting. Ito ay matutunan. Hindi naman gano'n nakaka-pressure ang ating vibration. Sige, check natin. So yung C over CC natin ay equals daw saan? So hindi pala siya sinolve. So it's a prank. So sige. Okay. Hindi dito sinip-solve, ang ginawa niya is nag-cross multiply. Nag-cross multiply yung ating value ng logarithmic decrement na pupunta sa numerator, and then yung ating denominator dito na papunta dito sa kabila. Ano po? Bakit kaya ginawa nun? Para maka-cancel natin tong square root mamaya. So, paano natin makakancel yung square root? I-squared natin both side. And pag nangyari yun, i-squared natin, makakancel yung square root. Ano po? So, akala ko tapos na yung ating buhay. Pero pwede rin naman yan, Sige, pag na-square root na-squared natin, makancel to, matitira na lang is yung value sa loob. And then may squared tong dalawa. Ano po? Itong 2 pi C over CC ma-squared yan, tas itong nasa denominator. And kasunod na ginawa, inilabas lang tong CC, C over CC, inilabas, and then squared pa rin parehas, naka-squared. Inihiwalay ito. So, tingnan natin kung anong plano dito. C over CC. Ini-squared. Squared. And then, pwede nating ilipat. Pwede nating ilipat ito sa kabila. Pag inilipat natin, ano mangyayari? Magiging engineers, pag nilipat natin to sa kabila, tinranspose. Sa pa ba ako? Pag nilipat natin ito sa kabila, dito, ano mangyayari? Magiging positive po. Positive po siya. Magiging positive lang yan. And same lang yan dito. Pag nilipat natin yan, plus. Nilipat na sa kabila. Pero nagka-interchange lang silang dalawa. Naka-equate pa rin sa 1. Lipat, naging positive. And kung papansin nyo, same na sila. Multiplication to. So, pwede nating ilabas. Ilabas natin. So, kung gagawin natin, ilalabas natin, ano matitira dito? Magiging 1. Ayan. Inilabas na natin. Kaya matitira is 1. So, paano natin gagawin? Kasi ganito yan. I-take natin to as isang variable lang na naka-squared. Tingnan ninyo, pag dinistribute natin dito at dinistribute natin dyan, ito ang kalalabasan. Naintindihan? Engineers. Naintindihan po ba? Yes po. Oo, sir. Alam kung paano nangyari ito? Sinimplify lang yan. Inilabas. Tinake natin as isang variable na naka-squared. Ano po? Next. Pag nagawa na natin yon is anong gagawin natin? I-divide natin both side dito. Yung side na to, i-divide natin dito sa isang buo na to. And yung 1, i-divide din natin dito para makancel dito. Kaya ito matitira. Ako sir ay 7:30 po. Lucena po. Kailan po tayo sir papuntang Manila?
ano po yung Christmas party? Sige po. Okay. Nuggets, kung anong ginawa po dito? Yes po. Dinivide natin dito. Kaya mangyayari, matitira na lang yung ratio ng CC, C over CC squared. Yan na lang matitira. Ayan. And ano nga yung nakuha natin kanina pag nag-shift solve? Ano yung nakuha natin, kung same lang yung makukuha natin? Point 0.3 po. Yan po, sir. Okay. Very good. So, pwede rin ganun ang gawin nyo. Pero kung gusto nyo talagang hindi shift solve, ganun yan. Diba? Kung titingnan nyo, sobrang haba ng process. Pero ganun lang kasimple yan. Shift solve mo lang to. Pero kung ayaw mo, ayan. Pero sa exam, gusto ko makita to. Kasi practice nyo na rin to. Akala nyo, hindi natin makukuha yung CC. So, yun same lang din yan. So, nakuha nating value or the ratio is 0.4303. And again, saan ba equal C over CC? Sige po, tingnan sa notes nyo kung saan equal si C over CC. Last discussion natin. Saan ba siya equal? Saan ba siya equal sa? Dumping ratio po. Equal siya dito, di ba? Kay itong formula na to. Di ba? Pinabox ko yun last time sa inyo. So, same lang daw sila. Yung C, di ba? Yung CC natin equals dito. Yung CC, pinalitan lang ng formula na ginamit din natin sa first problem. And then, alam natin na yung omega n natin is just square root of K over M. And meron tayong K over M, di ba? Ano yung K over M natin? Yung 40. Di ba? Yung 40, K over M yun O square root lang natin yun. O makukuha natin 4.47 to 100 per second. So, bakit naging second na lang dito? Ay, naka-negative to. Kasi nga po, engineers, 1 over S squared yan. So, dahil may square root, isang seconds na lang makukuha. Bakit rad? Kasi po, omega n, dapat siya po in terms of rad, which is ang rad is equals to 1. Ano po? So, simply, kapag may omega n na tayo, i-substitute natin yan. I-substitute natin dito. Pero bago natin i-substitute, i-cross multiply muna natin. Yung cross multiply, ititira natin is M. So, mapupunta dito si 2 omega n times yung ating C over CC. Nagigets mo ba? Next, yung C over M natin, anong magiging value? Yan na. 3.8494. Pwedeng ang gawin nyo dito, engineers. Sige, i-type nyo sa calculator. X over 2 times yung value ni omega n, which is 4.4721, equals 0.4307. Yung C over M, gagawin yung X, then shift solve. Paras lang makukuha dyan. Try nga po.
Itong C over M gagawing X. Then shift solve nyo. Itong C over M gawin yung X. Kaya mangyayari dyan is X over 2 times value ni omega n, which is 4.4721, equals to 0.4303. Ano pong magiging value ni alpha x? 3.848 po. Same lang. Pwede niyong gawing pancheck yan. Ano po? So yun na, nakuha na natin si C over M, which is yun ang ating hinahanap. May hinahanap natin dito, simply, yung ratio ng C at M. Doon lang kabilis. Kung nalilito kayo dito, sa process dito, gawin mo na lang tong X, itong C over M, i-alpha X mo na lang. Tapos 2 times omega N. Tanong, anyone? I-grab nyo na yung opportunity na pwede kayong magtanong sa instructor. Sige po, at tanong. Sige, meron pa tayong 8 questions. Sige po, Karandang. Sir, paano po yung sa unit analysis po? Diyan po sa final answer. Okay. Sa unit analysis, ang gawin natin, ano ba ang... Pwede nyo siyang i-insert dito, ano? And yun lang din naman ang halos ang lalabas dyan. Ano? Tingnan nyo, ano ba ang ginamit na unit for C? Ano ba ginagamit na unit for C? Coefficient of viscous damping. Diba? And ito lang yun, no? N times S over M. Ano ba ang sa mass? Of course, kilogram. Ano? Tingnan ninyo. Yung C natin, ito ang ginagamit na Newton per second meter. Automatic, bakit? Hindi ka mag-unit analysis. Ano, pero syempre, ito naman niya ay solution. So, mahalaga. Ano bang ginagamit nating unit for omega n? Ano? Rad per second. Ano ang ginagamit dito kay C over CC? Diba? So, same lang. So, therefore, wala na siyang unit. Kasi makakancel si C over CC kasi same sila ng unit. Ano? Pero dahil meron tayong C dito, yan, N times seconds, Newton times seconds over meter. And for the mass, meron tayong kilogram. Kaya magiging unit for the ratio of C over M, edi ito. Nag-gets ka kung bakit na-cancel dito sa una. Kasi nga, C over CC. Kumbaga yung unit natin, wait lang. Magiging unitless to kasi magkaparehas sila ng unit. So therefore, magiging 1 na lang yan. Diba? Sige po, tanong. Thank you po, sir. Na-gets mo ka? Yes po, sir. Ryan po. Karan. Yes. Yes po, sir. Thank you po. Maganda yung nagtatanong para mas naintindihan kung paano ba nangyayari. Tanong. So, taas ang kamay ha pag next questions. Sige po, Chensa. Sir, tingnan ko lang po yung sa taas po nung after po nitong C over CC. Basic lang, diga. Chip solve ko na agad dyan, no? Pero gusto ko nga, ipakita nyo yan. Sir Leonard, hanggang 7:30 ka. Ikaw? Bakit otra? Mega plus. Sino po yung tumasang kamay? Okay na po pala, sir. Okay Thank na. you. Sige, concern. Thumbs up pagka next problem na tayo.
So, ilang lang students ko? 4, 5, 6. Sige, makaraig. Sir, doon po sa Omega, and paano po kaya itinype yung sa Calcio? Iba po kasi ang nalabas sa akin pagka inano ko po yung square root of 40. Square root of 40. Doon po sa Omega N po sa baba po. Ayan. Yan po, hindi po kasi 4.4721 yung nalabas sa akin. Paano po kaya i-type yan sa Calcio? Check natin. I-regions mo. It's naman dito sa akin. 4. Mode 1. Mag-mode 1 ka muna. Mode 1. .32455532 po kasi yung nalabas sa akin. 6.32. Ano? 6 point? 6.32455532. Sa iba? Hindi ko po mapalabas yung 4.4721. Actually, same po, sir. Yan din po yung question ko. Gawa po ng 6.3245 po yung nalabas. Either naka-rad po yung calc. Either way po, kahit po naka-degree or naka-rad po, yun lang po yung nalabas sa akin. How about others? Sa iba? 6.32. Again, Justin? Same din po sa kanila, 6.32. 6.32. So, sige. Ay, gawin nating value na 6.32. Or ano po, pagka naman po ni-reciprocal, gawa po kasi na naka-negative 2 po yung ano, Wait, diba? let me check. Kung ini-reciprocal po, iba din po yung nalabas. Na 1/40 po yung i-square root nyo. Iba din po. 0.158 naman po kung i-reciprocal. Gawa po negative 2 po yung ano sa second. Ano? So, sige. Anong nakuha nung iba? Six point? Paano po ba, sir? I-reciprocal po ba or like yung diretso na po na square root of 40? Diretso na 40. Na Ano? square root na 40. Kasi ang kailangan lang natin is yung ating seconds. Ano po? Okay. So therefore, ano magiging value natin? 4C over M. Engineers. Ano pong value for our ratio? 5.44. Pakilagay po sa chat box. 751 po ata. Pakilagay po sa chat box. Okay. Ayun. So, yan ang ating sagot. Okay na. Thank you po, sir. Pahamtang, sino yung nasa likod mo? Malay ko, sir, tuman po. Okay, sige. Screenshot po ito. So, kaya pinapacheck ko sa inyo, para make sure na tama yung ating nakukuhang values. Okay na. Sige, screenshot. Pero at least alam niyo na to kung paano kunin, Okay.
Sige po. Barlet John Aguirre. Sir, napalabas ko po yung 4.42721 po. Paano ang ginawa mo? Dahil naka-negative to po yung square root ko, ginawa ko po siyang 1/2. Tapos inano ko po Again. ang dega po naka-negative to po yung square root. Yung square root, yung seconds po. Yes. Naka-raise po sa negative 2. Hindi ko po sure kung possible po ginawa ko pong fraction po yung negative 2 po. Yung exponent. Ginawa mong 1 over Ginawa ko 2. pong 1/2 po. Again. Ginawa ko pong 1/2 po yung negative 2 pong exponent. Okay. Tapos Kasi po, siguro, tapos 40 po times po yung 1/2 po, yung 40 over 2 po. hindi kasi ito nga nasa ating ayun hindi siya pwedeng maging 1/2, no? Diba? Pero siguro 1/2 to. So sige, stick tayo dun sa ating kanina kasi ito yung nakalagay dito. Sige, screenshot po. Naging 1/2 dito. 1/2. Asa na yun? Sino ba yung kausap ko? Aguirre. Seryoso po. 1/2 dito. Sa may ano po, ibababa ko po yung negative 2 po na exponent. Gagawin ko po siyang 1/2. And then, Itatimes ko po dun sa 40 po. Maga po ay 40 over 2 po. Square root of 40 over 2 po. 4.427. Nagiging 20 ano? Kaya nga, same nga, kaso, yung negative 2 kasi, yung negative 2 ay nandun sa seconds natin. Okay, tama. 4.47 nga ang sagot. $40. Sige, wait lang ha. Okay. Sige, ang gawin nating sagot diyan 640. 6.32. And then itong S raised to negative 2. Kasi nga, hindi seconds yung matitira sa kanya. Kapag ito ay inilagay natin sa denominator. So, kung ito ay gagawin natin negative 2, magiging denominator is 2. So, hindi tayo makakapag-cancel or hindi natin ma-square it yung second. Naintindihan po?
So, stick na lang tayo dun sa 6.32. Pero i-verify ko rin, kung meron ba tayong na-bypass. So, next problem tayo. So, wala na. Dalawa lang. So, sige, wala na pong tanong. Again na, ano pong gagawin dito sa mga problem na to? Aralin po, sir. Saan po yun makikita? Exam po. Sa exam po, sana. Sige, sabi niyo eh. Tsaka sa quiz, Opo, para po mas maganda. Ayan. Sige, tanong. Again, ano magiging sagot natin dito? 6.32 po. Sige. Pero i-verify ko rin, para sure. Concern, guys. Wala na. So, ngayon, lahat ng notes ninyo, yung notes nyo ngayon, for ME3 120, ilalagay nyo sa Google Classroom. Checkan ko yung notes nyo ngayon. So, hanggang 7:10. 7:10. Problem 1. Kailangan po sir naka-PDF po yung notes. Yes. Cam scanner nyo na lang. Para mas malinis. Okay. 11:27 time. 7. 7. Sige. 7:10. For ME3 120 lang to ha. Yung ME Three. Wait lang. Okay, hanggang 7:10 lang yan. Makikisubmit. Correct po. Yes, asan ba kayo? Ano po yan? Pwede ko, ang akin po kasi nasa scratch lang eh. So, pwede ko lang pong ulitin mo na. Basta kaya sa 7:10 lang yung time natin. Kung anong nagawa, isa ipasa. Para makita kung sino nag-iintindi. Hindi po sa. Salamat po. Okay. Kasi kanina sabi ko sa inyo, pakita ang lab, ang ballpen, ang papel, yan nakapost na. You have 4 minutes to do that. And sa 3:11:18, chill lang kayo.